Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, ngayon po ay Biyernes sa ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. Unang Biyernes sa buwan ng Pebrero, ang buwan ng pag-ibig. Kaya para sa ating Panginoon na tapat, tunay at wagas na umiibig sa atin, bigyan natin siya ng palakpak ng papuri at pasasalamat. Isang mas malakas na palakpak sa ating Panginoong nagmamahal sa atin. Sige, makita ko nga po, no? Kanina mga kandila ang nakataas. Lahat ng mga dinala dito ngayon ng pag-ibig ng Panginoon, taas ang dalawang kamay. Ilagay sa inyong dibdib at sabihin ng malakas, iba ang Diyos magmahal. Amen. Iba ang Diyos magmahal. At ang araw na ito ay kapistahan din ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala nating Candelaria. Anong kinalaman ng pagdadala kay Jesus sa templo at ng mga kandilang binasbasan natin? Kasabay ng pagpunta o paggunita natin sa katapatan ng mag-asawang Jose at Maria, sila'y mga responsableng mamamayan at miyembro ng simbahan. Tumupad sila sa batas ni Moises na ang bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Diyos. Kaya masunurin ang mag-asawa. At ito ang ipinagdiriwang natin, mas ipinagpapasalamat natin ang katuparan ng pangako ng Diyos sa mga taong naghihintay sa Mesiyas. Sabi ng sulat ni Propeta Malakias, biglang darating, bigla, magugulat kayo, sosorpresahin kayo ng Diyos. Biglang darating
ang sugo ng Diyos na magpapagaan ng pasanin ninyo, na magpapagaling ng sakit ninyo, na magpapalaya sa mga inaalipin at kinakawawa, na magliligtas sa ating lahat mula sa kasalanan at kamatayan. Sosorpresahin kayo ng Diyos. Napakagandang balikan natin, mga kapatid, ang maraming sorpresa ng Diyos sa buhay natin. Kaya hindi na bago sa atin ang mga biglang biyaya sa buhay natin. Mga bagay, mga tao, mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Na gumugulat sa atin na bigla na lang dumarating. Ang tawag dyan, surprise blessing. Lahat ng nakahanda at naniniwala na may biglang darating na biyaya at himala sa Kanya, pumalakpak ng malakas. Get ready. Get ready. God can always surprise you. Amen. Minsan, nilibre ko yung mga kabataan ko dati sa dati kong parokya. Kumain kami sa labas. Pagkuha namin ng order, naupo na kami. Nung magsisimula na kami kumain, lumapit yung waiter. May dalang mga tinapay at cake. Sabi ko, ay, hindi po sa amin yan. Hindi sa inyo daw po ito. Ay, hindi nga po sa amin yan. Sa inyo daw po ito. Sabi nung babae. Tinignan ko. Yung babae mula sa malayo kumaway. Sabi niya, Father, para sa inyo po yan. Sabi ko, thank you. Sa isip-isip ko, ito naman hinintay pa akong magbayad. Sana binigay na niya para hindi na ako nagbayad. Kaya simula noon, bago ako magbayad, tumitingin-tingin muna ako sa paligid ko, no? Baka may nakakakilala. Surprise blessing. Kaya mga kapatid, makinig po kayo. May mga hindi man kayong inaasahang sakit, paghihirap, problema, takot, at kalungkutang dumarating. Huwag kang mag-alala at maniwala ka. Ang mga mabubuti, magaganda, at masasayang bagay na bigla ring dumating ay kaya pa ring gawin at ulitin ng Panginoon sa atin. Amen? Siguro mga kapatid, dagdag pa sa ikinagulat ng mga tao sa pagdating ni Kristo bilang Mesiyas, bilang anak ng Diyos. Kasi naghihintay sila ng magliligtas sa kanila. Pero nang dumating si Kristo, siguro mas nagulat sila sa kakaiba niyang paraan para magturo, para magligtas ng tao. Nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Bawal yun. Kumain siya kasama ng mga mahihirap at makasalanan. Delikado yun. Pinatawad niya, minahal niya ang mga nagkakasala. Mahirap yun. Tinanggap, niyakap niya ang maliliit at mahihina. Bihira yun. Nangaral siya ng mabuting balita gamit ang kanyang mabubuting halimbawa. Isang biglaang bagong paraan ng pag-iisip, ng pakikitungo, ng pamumuhay ang binigay niya. Kaya si Jesus ang tinutukoy ni Propeta Simeon sa ating Ebanghelyo bilang liwanag na tatanglaw sa mundo para makita, para matutunan ng tao ang tunay na mahalaga sa buhay natin sa mundo. Mahalaga man ang mga bagay
na mabuti o sa mabuti at tamang paraan mo kinita, naipon at nakuha, huwag mong kalilimutan na mabuti, na tamang pag-uugali, na pinapakita, na tinataglay at binibigay mo ang tunay na magbibigay ng kahulugan at kahalagahan mo sa mundong ito. Tumanda ka man katulad ni Simeon nang naghihintay. Huwag kang magsawang maghintay. Ang mahalaga, may pananalig at tiwala ka sa Diyos na bubuhay. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, hayaan nating gamitin tayo ng Diyos bilang kandilang nagtataglay ng liwanag ni Kristo sa mundong ito. Liwanag na magbibigay pag-asa sa mga biglang pinanghihinaan, pinahihirapan, pinalulungkot sa buhay. Liwanag sa mga taong bigla ring gumagaling, gumiginhawa, para hindi sila maligaw ng tamang daan. Panginoon, sa mga sorpresa ng buhay, ikaw na po ang bahalang magturo sa amin na manalig at magtiwala na sa huli may matatanggap pa rin kaming biyaya at himala. Amen.